Hello guys! Welcome sa last part ng ating Plane and Solid Geometry series. So, ang discussion natin ngayon ay tungkol sa sphere pa din and solid geometry, yung tinatawag natin na spherical polygon and spherical pyramid. Imagine, hawak mo ang isang balloon, isang lobo. Tapos kumuha ka ng pentel pen. Tapos nag-drawing ka sa surface ng isang closed figure or polygon. Di ba mapapansin mo na yung sides ng polygon na dinrawing mo, hindi siya talaga straight line. Parang pa-curve sila. Kasi sinusunod nila yung surface ng sphere, napa-curve din. So, ganito yung itsura niya. Ganyan siya, di ba? Hindi talaga siya straight line. Yung mga edges niya, pa-curve siya. Kasi nanggaling nga yan sa surface ng sphere. So, ang tawag natin dyan ay spherical polygon. And para makuha mo yung area niyan, ito yung kanyang formula. ES over 720 na kung saan yung E, yung tinatawag natin na spherical excess, while yung S, yung tinatawag natin na surface area ng sphere, kung saan natin kinuha yung polygon or yung spherical polygon. So, halimbawa, dyan nanggaling to. Dyan nanggaling yung spherical polygon na yan. Drawing ka ng polygon, then kinuha mo yung surface area niyan, eto dapat yung ilalagay natin dito. So, ano yung E? Ayun yung bago sa atin ngayon, yung tinatawag na spherical excess. Yung spherical excess, siya yung lampas mo or yung excess mo sa interior angles sum ng ordinaryong polygon sa plane geometry. For example, recall natin sa plane geometry natin, di ba, the sum of the interior angles is equal to n minus 2 times 180. Ito sa mga plane to guys na polygon. Halimbawa, ang drawing mo ay pentagon. So, pag sinubstitute mo yung 5 dyan, kasi 5 sides ang pentagon, makukuha mo yung kanyang total interior angle. Pero, kapag ka ang pentagon ay sa sphere mo siya dinrawing, tapos kinuha mo yung mga interior angles niya dyan, palagi kang lalagpas sa ating dito. Kung dinrawing natin siya yung pentagon sa plane, palagi siyang lagpas kung sa spherical ay kung sa sphere mo siya dinrawing. And yung lagpas ay yung tinatawag natin na spherical excess. Kaya ito yung formula niya, yung I which is yung sum ng interior angles ng spherical polygon minus n minus 2 times 180 which is yung formula natin ng sum of interior angles kung plane polygon yung pinag-uusapan natin. So, yun yung spherical excess. So, meron din tayo guys, tinatawag na spherical trigonometry. Although hindi na to cover ng ating playlist kasi dun lang tayo sa geometry na part. So, more on area lang tayo. Yun lang yung concern natin. Kasi meron tayong mga problems dun sa board exam na halimbawa, pupunta ka from Manila to Tokyo, Japan. Tapos, di ba, para makapunta ka doon, ito-drawing mo yung line. Parang sa Earth, di ba? I-assume mo na sphere yung Earth. So, parang ka na ding nag-drawing ng line sa isang sphere. Tapos parang gagawa ka ng triangle na spherical triangle, pagka round trip, parang mga ganyan. So, yung mga ganun ay spherical trigonometry na yung cover nun. Hindi na natin cover yan sa series na to. Kasi meron tayong trigonometry na iba sa sphere, iba sa mga plane natin na right triangles, di ba? So, katawa tayo. So, pagdating sa spherical triangles, iba yung ano natin doon, iba yung trigonometry natin. So, malay natin, 'di ba, gumawa din ako ng series regarding trigonometry. So, dun naman tayo sa tinatawag natin na spherical pyramid. So, ganun ulit, mag-drawing ka ulit ng spherical polygon. Sabihin natin na dinrawing mo triangle. Ngayon, in-extend mo siya hanggang center ng sphere. Parang yung ginawa natin kay spherical cone. 'Di ba, in-extend natin sila from spherical segment to nang galing, 'di ba? So, ganun din yung gagawin natin dito. So, yung volume niyan, ang tawag na kasi diyan spherical pyramid. Kasi para na siyang pyramid. 'Di ba sa pyramid meron tayong 'di ba ganyan siya, ganyan ang pyramid natin. Ang pinagkaiba lang natin, yung base natin sa pyramid, plain siya. Dito ang kinaibahan natin, spherical pyramid, galing na siya sa spherical polygon. Hindi na siya gaya nito na puro straight line. So, pag pinatong mo yan diyan, parang gano'n. Yun yung magiging spherical pyramid natin. Yung formula ng volume ng spherical pyramid, para lang din siyang spherical sector,
spherical cone, pati sa spherical wedge, 'di ba, na kukunin mo muna yung area. So, yung area nito, yung balat ulit gaya ng saloon, pati sa zone, 'di ba? Tapos imo-multiply mo lang ng 1/3 at saka nung radius ng sphere. So, napakadali niyang kabisaduhin guys, 'di ba? Kasi halos pare-pareho lang lahat ng formula mo. So, ayun. So, i-apply natin sa mga problem solving. Problem number 1, what is the area in square meters of a spherical triangle? Tapos, ayan siya. So, meron tayong spherical triangle. So, ito yung 60, ito yung 80, tapos ito yung 100. Kailangan nating mahanap yung area niya, 'di ba? Yung formula ng area, 'di ba, B yun, ES over 720. So, spherical excess ito, yung surface area ng sphere. So, surface area ng sphere kung saan nanggaling yung spherical triangle na yan. So, ang kunin muna natin dito sa problem na to ay yung spherical excess. So, sum of the interior angles minus n minus 2 times 180. So, isum natin yung interior angles. So, 80 plus 60 plus 100 minus n number of sides. Ayan. Or kung ito, yung ating interior angles, kung gagawin mo siyang plane triangle. So, yung n doon, di ba, yung number of sides. So, 3 sides minus 2 times 180. So, makukuha natin yung spherical excess. So, meron tayong 60 degrees na spherical excess. So, eto, kailangan naka-degrees to guys kasi naka-degrees yung 720 natin sa denominator ng formula ng area ng spherical polygon. So, doon naman tayo sa surface area ng sphere. So, di ba ang formula niya, 4 pi r squared. So, kailangan na lang natin makuha si r or yung radius ng original sphere kung saan nanggaling yung spherical triangle para makuha yung surface area. Hindi siya given, pero kung i-analyze natin yung ibang given, makakakuha tayo ng r using this value. Kasi this is the volume. Eh, alam natin na volume is equal to 4/3 pi r cube. So, meron kang volume, mashi-shift solve mo yung r. So, kunin natin yung r using the volume formula. So, 32 pi over 3. Cancel yung 3. Cancel yung pi. Then, divide both sides by 4. So, cube root natin, no, para makuha yung r. Or kahit shift solve nyo na lang kanina pa guys, okay lang din yan. So, yung magiging answer natin dito ay 2. Yung radius natin ay 2. So, dahil meron tayong value ni radius, makukuha na natin yung surface area. So, i-plug in lang natin dito, no? 16 pi yung ating surface area. So, meron na tayong S, meron na tayong E. Makukuha natin yung surface area ng, or yung area ng spherical triangle natin. So, ayun, naka-degrees to 720. So, dapat naka-degrees din yung 60 natin. O yung spherical excess. So, para mag-cancel yung degrees, ayan. So, 4/3 pi or letter A. So, next problem, find the area. So, wala pala tayong volume, no? So, kung gagawin natin tong spherical pyramid, madali lang naman kasi guys, kasi times 1/3 times r lang, di ba? So, yung makuha mong area, which is yung 4/3 pi, times mo lang nung r, na radius na 2, tapos times mo ng 1/3. Kung hinahanap sa problem, spherical polygon. Ay, tama. Spherical pyramid pala guys, sorry. So, ayun, wala kasi tayong ganong problem eh. So, dito sa last problem natin, find the area of a pentagonal spherical pyramid. I think yung hinahanap dito guys ay spherical polygon. Hindi siya pyramid.
May kasama kasing gilid yun, di ba? Kapagka pyramid. I think yung pentagon lang 'to. Yung dinrawing natin sa sphere. So, eto siya. So, hindi ko na masyadong inano guys yung mga sukat, no? Basta ang importante naman, pentagon siya. So, 100, 105, 116, 124, tas 175. So, same approach lang din sa kanina. Hanapin lang muna natin yung CB na ito yung formula niya. And yung S ay yung ating surface area ng sphere, 4 pi r squared. So, meron na tayong R given na siya sa problem. Constant naman 'to, kulang na lang tayo ng E. So, sum of the interior angles minus n minus 2 times 180. So, pagalin muna natin yung mga interior angles. So, 100, 105, 175, 116, and 124. Tapos yung n, number of sides, 5 minus 2 times 180. So, meron tayong 80 degrees. So, meron tayong E, 80 degrees. Substitute yung value ng radius, 10 squared. Ayan. So, apply na natin yung formula. So, yung nakuha nating value ay 139.63 meter squared or letter B. So, ayun guys. Yun ang ating spherical polygon and spherical pyramid. So, sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and see you sa ating next video. Ang binabala ko kasi guys ay parang gagawa tayo ng mini pre-board exam na i-apply natin lahat ng natutunan natin and parang isa-simulate natin yung totoong board exam na environment na magkasagot tayo ng mga siguro 100 questions din, di ba? Tapos apply natin lahat ng natutunan natin sa series na to. So, yun guys. So, see you on the next video.